Mga Pops, narito na tayo sa Kabanata 10 ng The Legend of Lubo. Sa mga bago sa aking munting page, welcome po sa inyo, at sa mga matitibay na sumusuporta sa akin mula nang ako'y mag-umpisa hanggang sa kasalukuyan, salamat sa tiwala, mahal ko kayo mga Pops. Hindi na tayo magpapaligoy-ligoy pa, kung handa na kayo, tara at simulan na natin. What's up mga Pops, Manga Moto nagbabalik. The Legend of Lubo, Kabanata 10. Ang kalungkutan ng Demon God. Nagtapos ang Kabanata 9 sa isang malungkot na pangyayari, nagpapasalamat ang koalisyon sa malaking ambag ni Wentay sa digmaan. Ngunit sa kabila ng tagumpay ng koalisyon, nag-iwan ng malaking tanong ang misteryosong pagkamatay ni Sun Jian Wentay, ang tigre ng Jiandong. Ngayon, kumapit ka dahil tayo'y maglalakbay sa Kabanata 10, ika-22 ng Mayo, taong 192 sa Chang'an. Sa pag-uumpisa, makikita na pinagpapatong-patong ng Demon God na si Dong Suo ang mga kumikinang na mga bato at biglang nagtanong kung nasaan na si Lubo Fengxian. Sumagot naman ang isa sa mga tauhan nito na matagal nang nawawala si Lubo simula pa ng pagtatapos ng digmaan sa Hulaw Pass. Agad namang nagsalita ang tagapagbigay aliw ni Dong Suo upang hindi mapansin ang masamang balita na ibinigay ng kanyang kasamahan. Ipinakita nito ang sangkaterbang kayamanan na meron sila, ang mga nagagandahang babae, at ang 100 na talentadong mga opisyal ni Dong Suo. Nagbigay pa ng mga papuri ito kay Dong Suo upang makalimutan lamang ng Demon God ang masamang balita na hindi na sila binalikan ni Lubo pagkatapos ng digmaan sa Hulaw Pass. Mapapansin na tumayo na si Dong Suo, patuloy naman ang mga papuri at mga mabubulaklak na salita ng kanyang tauhan. Nang sa di malamang dahilan, biglang hinampos ito ni Dong Suo gamit ang kanyang sandata, na nagresulta sa pagkadurog ng kanyang pang-itaas na bahagi ng katawan. Ang pang-ibaba naman ay tumilapon sa mga tumpok ng mga gintong gamit. Nagulantang ang mga tao sa paligid sa kanilang nasaksihan, at dito na bumulong ang Demon God na hindi niya kailangan ang mga tao, mga babae, o kayamanan. Dagdag pa niya na hindi siya maaaring maging pinakadakilang pinuno kung hindi niya unang susupilan ang pinakamalakas. Sa epic na panel na ito, ipapakita na si Lubo ang tinutukoy ni Dong Suo at ito rin ang eksena ng flashback kung saan nakumbinsi ni Dong Suo ang Flying General na lumaban para sa kanya. Dagdag pa ng Demon God, kung kinikilala siya ni Lubo bilang isang tunay na hari, tiyak na darating siya. Napakaangas ng eksena na ito, mga Pops. May malaking tiwala si Dong Suo sa kanyang sarili na luluhod at susunod ang mabagsik na Flying General sa kanyang kagustuhan. Sa mga nakalimot na, walang sino man ang niluhuran ni Lubo. Siya lamang ang kumikilos ayon sa kanyang kagustuhan, at walang sino man ang pinapahintulutan niyang utos-utusan siya. Balik na tayo sa kwento. Mapupunta ang eksena sa Emperor's Quarters, kung saan makikita ang batang emperador na si Liu Exi na nagtatanong sa kanyang sarili kung bakit ayaw tanggapin ni Dong Suo ang pagiging emperor. Agad naman sinabihan ni Wang Yunzhishi, ang Minister over the Masses, na masyadong malakas ang boses nito at baka may makarinig sa kanya. Nasambit ni Liu Exi na gusto niyang makawala mula sa halimaw na iyon sa lalong madaling panahon. Biglang napaluhod ang emperador at parang nawawala na ito sa katinoan habang sinasabi na ayaw pa niyang mamatay at natatakot siya. Agad naman lumapit si Wang Yun upang pakalmayan si Liu Exi, ngunit hindi ito sapat dahil puno na ng takot ang batang emperador. Naisipan ni Liu Exi na ang pag-aalok ng trono sa simula ay masyadong biglaan. Ibibigay muna niya kay Dong Suo ang posisyon ng Grand Receptor, at kapag nakuha na niya ito, ibibigay na sa kanya ni Liu Exi ang trono. Iyon ang pinakamahusay na paraan na naiisip ng batang emperador. Bakas naman ang pag-aalala sa mukha ni Wang Yun sa mga padalos-dalos na desisyon na maaaring gawin ng kanyang emperador. Sa galit ni Wang Yun, nasabi nitong, maraming mga tao sa kasaysayan ang hindi nagtiwala sa trono gamit ang kanilang lakas ng militar, ngunit ang halimaw na si Dong Suo lamang ang bukod tanging may emperador na umaasang ibababa ang trono para sa kanya. Dagdag pa niya, wala na siyang ibang pagpipilian pa. Saglit lang mga Pops, mahilig ka ba sa anime figures ngunit kapos ang budget? I-like at follow muna ang page ni Will of DK Anime Figures PH, makakabili ka dito ng mga abot kayang anime figures na orihinal na gusto mo sa murang halaga, wag na magpahuli mga Pops, legit ang page na yan, salamat. Nalipat ang eksena kung saan parehong nakaupo sa trono ang emperador na si Liu Exi at si Dong Suo, at ang mga tao sa kanilang paligid ay makikitang nakaluhod lahat bilang respeto sa emperador ng Han. Subalit kapansin-pansin na mukhang balisa si Liu Exi habang nangangamba, samantalang relax na relax naman si Dong Suo habang kumakain ng mansanas.
Pautal-utal namang binabasa ng tagapaglahad ng posisyon ang nakasulat na ang kagustuhan ng emperador ay italaga bilang Grand Receptor ang Demon God na si Dong Zhuo. Biglang napadahak ang Demon God sa kanyang narinig, habang alerto namang nakikiramdam si Wang Yun sa anumang posibleng masamang gawin ni Dong Zhuo sa emperador. Dito ay lalahad sa atin na sa mga oras na iyon, walang sandata si Dong Zhuo. Naghahanda namang umatake si Wang Yun, ang talim ng espada nito'y nababalutan ng lason. Napatanong naman ang emperador sa Demon God kung tatanggapin ba nito ang posisyon bilang Grand Receptor. Napahikab lamang si Dong Zhuo sa tanong ng emperador sa kanya, nang biglang tumayo ito at lumapit sa trono. Takot na takot ang batang emperador sa biglaang paglapit ni Dong Zhuo habang tinitigan ng maigi ng Demon God si Liu Exi na namumutla at takot na takot sa kanyang paglapit. Sinagot rin ng Demon God ang tanong ng emperador at sinabi, dahil mapilit ka, tatanggapin ko para sa iyo. Nabasag naman ang ngipin ni Wang Yun sa gigil kay Dong Zhuo, at sa kanyang isip, sinasabi niya na hindi lang sinusubukan ni Dong Zhuo na kuhanin ang bansang ito, kundi sinusubukan din itong nakawin ang kasaysayan at dignidad na 400 taon ng iniingatan ng dinastiyang Han. Dagdag pa niya, para maprotektahan ang dangal ni Lord Liu Exi at ang buhay ng Han Empire, kailangan niyang kumilos. Nang biglang tinawag ng Demon God ang pangalan ni Wang Yun, nakahanda naman na sana si Wang Yun sa isang pag-atake subalit biglang natigilan siya sa kanyang gagawing pagsalakay. Sinabi naman ni Dong Zhuo na, hindi si Wang Yun ang makakapatay sa kanya. Napakagulat ni Wang Yun sa mga salitang iyon ng Demon God, kaya't biglang nanghina ang loob nito. Dahil dito, hindi na rin niya itinuloy ang kanyang plano na palihim na pag-atake. Ngunit sa kanyang isipan, sinasabi niya, pigilan niyo ang Demon God na si Dong Zhuo. Unti-unti nang nagiging halimaw ang tingin ni Wang Yun dito, marahil dahil sa sobrang takot at kawalan ng pag-asa na rin. Nalipat ang eksena nang napansin ni Dong Zhuo ang sangkaterbang mga kidlat sa kalangitan at ang misteryosong presensya na kanyang naramdaman. Nagmamadali siyang lumabas ng pinto at nagtaka ang kanyang mga tauhan kung ano ang nangyayari sa kanilang pinuno. Sa pagbagsak ng napakaraming kidlat, nagsusumamo si Dong Zhuo, nagtatanong sa kalangitan kung siya ba ang hari ng China. Tumama naman ang napakalakas na kidlat sa ibabaw ng pinakamataas na gusali, kung titignang maigi, may tao sa itaas na tinamaan ng kidlat at umuusok ang katawan nito. Sa wakas, ipinakita ang napakaangas na pagpasok sa eksena ni Lubu Fengxian, na nagwika na, pagod na itong maghintay ng malakas, habang nakangiting nakatingin sa Demon God na si Dong Zhuo. Napakaganda ng huling panel ng kabanatang ito mga Kops. Pero mas nakaka-excite ang Kabanata 11, kung saan mayroong konting pasulyap kay Qin Shi Huang at isang napakatinding flashback na nagpapakita sa batang Dong Zhuo at ang kanyang mga kasama. Mapapasabunot kayo sa Kabanata 11 dahil sa sobrang bakbakan at syempre, ang mga revelasyon sa kasaysayan. At dito na nagtapos, alam kong bitin ka sa kwentuhan natin, kaya sorry na agad. Kung mahilig ka sa Record of Ragnarok, like and follow our page para updated ka sa kwentuhan. Abangan ang susunod na kabanata. Salamat!